Finally, I think for almost a year na hindi ako nakakapag-ride masyado, tapos hindi pa ako nakakapag-create ng content consistently dahil na-busy tayo sa printing natin. Ngayon, talagang sisiguro din makakapag-ride na tayo kasi may bago tayong makakasama sa pag-ride. Sobra-sobrang upgrade to from our previous motorcycles na big bike, katulad ni DOS, yung Bristol 400 natin, tsaka si Himalayan na 400cc din. This one kasi naka 800cc na siya. Yes, times 2 nung mga naging big bike natin. Ang big bike natin is a Ducati Scrambler Night Shift Next Gen. Siyempre, yung mga dati nating motor, meron mga pangalan yan. Itong Scrambler na to, ang pangalan niya is Cersei. And I'm telling you, sobrang gwapo ni Cersei. As in. Kaya tara, papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga naging upgrades na dito sa Ducati natin. And by the way, did I tell you na second hand ko na siya binili? At sobrang sulit niya. Right here, we have the Akusato Black Crash Pad Slider worth 6,300 pesos. Just in case madrop or mag-crash yung motor natin, the slider will get the damage first instead of damaging your bike directly. Though in this case, kung mapapansin nyo talaga, yung heat guard natin sa exhaust natin, mas labas siya kesa dun sa slider. So I'm thinking baka soon kailangan natin siyang palitan. Next up is Akusato Rear Protection. Yeah, you might be thinking nasa likod siya naka-locate, pero nahilo-hilo na ako kakahanap kung nasan siya. So I asked the previous owner nasan yung Akusato Rear Protection. Sabi niya sa akin, di niya din daw alam kung bakit yun yung tawag, pero nasa harap na gulong naman siya. Kung mapapansin nyo, parang slider lang din siya. And the cost of this one is 3,500 pesos. I think it is very usual to have a radiator guard. Iwas damage from stones or any bagay na pwedeng makasira dun sa radiator natin. This one is priced at 8,000 pesos. Another one is the skid plate. Nasa ilalim yung oil filter natin. Of course, we don't want that to get damaged. The cost of this radiator guard is 11,500 pesos. Next natin, and this is one of my favorite talaga na feature or upgrade dito sa bike natin, the quick shifter. This is priced at 22,600 pesos. And it makes your life easier and better talaga when riding. I remember nung kinuha ko yung Royal Enfield shotgun dito sa may Pasig, sa may Brixton. So, okay, nilabas ko. Tapos, nag-first gear ako. Then, going to second gear, I use the clutch talaga. Even riding sa Scrambler. And then, nung papunta na akong third gear, hindi ako nag-clutch. Kasi, nasa isip ko, naka-quick shifter ako. Pero, yun, nagtaka ako, bakit hindi pumapasok yung third gear? Yun pala, parang medyo muscle memory lang talaga siya. Pag medyo nasanay ka na sa may quick shifter, talagang pag hindi ka aware, ganun yung mangyayari. So, good thing, di naman ako na-aksidente or what. Down here naman, we have this side stand extension cover. Surprisingly, this is 7,090 pesos. Diba? Talagang nakagulat. Siyempre, ang motorcycle, hindi mo naman matatawag talagang scrambler kapag wala yung windshield, diba? So, for me, yun yung opinion ko. Classic bike, tapos naka-windshield ka. So, medyo it gives you a scrambler-ish na itsura talaga ng motorcycle. This one is from Ducati. You can get it for 13,400 pesos. Talaga nakakapogi naman siya. Since this is a 800cc motorcycle, may speed na talaga siya. And for added protection, we have the all-in steering damper at 30,000 pesos. Yeah. With steering damper racket at 7,000 pesos. This lessens yung wobble nyo kapag nag-ride na kayo ng medyo mabilis talaga. Again, based on my experience yun. Pero manageable pa din siya. And this right here is yung stock seat ng night shift. I have an extra seat from Ducati pa din. Low seat siya. Actually, ngayon ko lang nilagay itong original or stock seat niya. Nung first time ko kasi siyang ni-ride, pina-install ko yung low seat. Kasi after almost 2 years ata, ngayon lang ulit ako magra-ride ng motorcycle or magra-ride ng big bike. Yung low seat niya is nasa 15,000 pesos from Ducati din. At ito talaga yung pinaka-paborito ko dito sa night shift. Yung terminyo ni exhaust natin, priced at 150,000 pesos. Nung nagsisimula talaga ako magmotor, gusto ko yung motor ko sana is hindi siya silence or yung medyo may ingay siya pero hindi OA na maingay na masakit sa tenga. Yung swabe lang. Itong terminyo ni exhaust na naka-install ngayon sa night shift, I super love it. Hindi siya ganun kaingay, hindi rin ganun katahimik. Sobrang perfect lang for me. And we also have the customized pannier bracket na pinagawa natin sa Antipolo. This one is nasa 6,500 siya. Super cheap niya compared dun sa binibenta na branded sa Ducati talaga.
which I think nasa 30 to 35,000. Pero that comes with a bag naman na, dalawang bag siya. Pero for this one, since I have a GV Corium from Motomarket naman na side bag, kailangan ko na lang talaga yung bracket niya. And another one na galing din sa Motomarket na favorite ko din talaga siyang gamitin is the Beeline Moto 2. It is a navigation device actually that you can connect sa phone nyo. Just download the application na Beeline. Then you can plan your ride, add multiple destinations, and choose between 2 suggested routes, or just simply ride and record it for you to track kung ano yung distance ng niride mo, gaano kakatagal, and ano yung top speed mo. Very minimalist siya, though you cannot move or touch yung screen para makita mo yung buong map nung ira-ride mo. But it will display naman yung distance ng next turn mo, and it has 4 buttons din. Kung gusto mo talaga makita yung buong ruta or yung buong mapa, you can go to your Beeline app and just check it. And also, you can easily transfer this navigation device sa iba't ibang motorcycle mo kasi it comes with a universal mount which is rubber lang yung kailangan niya. Pero safe pa din talaga siya i-mount kahit high speed ka or malubak siya. Also, you can attach it sa bisikleta mo. Then, you can connect it sa Strava. And lahat ng feature na yun, you can get it for free. And if you want added functions or features pa like live traffic, loop route generator, 3D maps, and voice, though it is not yet available here sa Philippines kaya hindi ko pa rin siya na-try. May mga around 20 countries pa lang siyang sinusupport. But hopefully, maging available siya dito sa Pilipinas so we can use it. Also, rechargeable din siya using Type-C cable. Kaya hindi na natin kailangan mag-tap pa sa battery or any electrical job. Yung isang full charge na tumatagal siya ng 14 hours battery life siya, and also pwede mong gamitin kapag ka naka-offline ka or naka-airplane mode yung cellphone mo, tuloy-tuloy pa rin yung navigation niya. And I think that's it. Bahala na kayo mag-total lahat ng upgrades na yon. Pero again, nakuha ko siya ng second hand. So, yung mga branded, yung mga mamahaling, mga bagay-bagay na in-upgrade sa kanya, hindi naman ako yung gumastos or yung nagpa-install nun. Kasi ako talaga, kung merong cheaper, okay na option, like masiserve niya naman yung purpose niya and matibay pa din naman siya, I'll go for that. Ang dinagdag ko lang talaga dito is the side pannier bracket. Kasi kailangan ko talaga siya. For me, essential siya, lalo na kung magta-travel ako. So, if you have any questions, just comment down below. Grabe, na-miss ko talaga to. But yun, maraming salamat. Ride safe, everyone. Dito upgrade, ito yung first change oil ni Cersei. First kasi parang January lang ata to binili nung previous owner, tapos binenta niya na din agad. Kaya ako yung magdadala dito sa Ducati Manila sa May Katipunan for the first service niya. So ang total na nagastos natin is around 8,400 pesos. May labor yon, so 3,600. Siguro kasi 2 tao yung gumawa dito. Tapos yung parts naman niya, meron tayong 3 oil and lubricants Shell Advance Power 15. Which is nasa 600 yung isa. Tapos yung oil filter nasa 1,400. And then yung drain cap naman niya 1,000 pesos. Yung washer copper gasket niya nasa 100 pesos. Ang total nun is 4,300 pesos. Tapos meron silang 500 pesos na miscellaneous charge. So ayun, di ko lang sure kung ano yun. Binalikan ko na lang si Cersei after 2 days kasi may mga errands ko. And tatagal daw kasi yung mismong service ng 2 to 3 hours. Yun lang na may pahabol ko. Thank you. Ride safe.